si Ana at ang mahikang salita, po at opo. Sa isang masayang bayan ay nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Ana. Masayahin siya at mabait, ngunit madalas niyang nakakalimutang gumamit ng po at opo kapag nakikipag-usap. Si Ana ay isang masiglang bata, ngunit madalas siyang hindi gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Nanay, bigay mo nga ako ng juice. Isang araw, kinausap siya ng kanyang nanay. Ana, tandaan mo, lagi tayong gumagamit ng po at opo. Iyan ay tanda ng paggalang. Opo, Nay. Susubukan ko pong tandaan. Napaisip si Ana sa sinabi ng kanyang nanay. Tama nga si nanay. Simula ngayon, gagamitin ko na ang po at opo. Kinabukasan, sinubukan ni Ana ang kanyang natutuhan. Nanay, pwede po ba akong humingi ng juice? Opo anak, heto po. Pagdating sa paaralan, magalang niyang binati ang kanyang guro. Magandang umaga po, guro. Magandang umaga rin sa'yo, Ana. Napakagalang mo. Nang gusto niyang makisali sa laro ng kanyang mga kaklase, magalang siyang nagtanong. Maaari po ba akong makisali sa inyong laro? Opo. Halika, Ana. Masaya kaming makalaro ka. Naging mas maganda ang pakikitungo ni Ana sa lahat dahil sa kanyang magalang na pananalita. Salamat, Ana. Napakagalang mong bata. Walang anuman po, Lola. Patuloy na ginamit ni Ana ang po at opo araw-araw. Ang po at opo pala ay tunay na mahika. Dahil sa kanyang magandang asal, mas lalo siyang minahal at iginalang ng kanyang pamilya, mga guro at mga kaibigan. Ipinagmamalaki ka namin, Ana. Isa kang mabuting halimbawa sa ibang bata. Natutuhan ni Ana na ang simpleng paggamit ng po at opo ay may malaking epekto sa pakikipagkapwa. Gagamitin ko ang po at opo araw-araw. Ang paggamit ng po at opo ay simpleng paraan ng pagpapakita ng paggalang. Ang magalang na pananalita ay nagpapakita ng mabuting asal at paggalang sa kapwa.